Sa lahat ng mga Tecno phones sa dumaan ng mga nakaraang taon, masasabi kong nasa phone na to yung pinaka gusto nating makita na upgrades kapag dating sa isang gaming phone series na Tecno. At ito ang Tecno Phoba 7 Ultra. Naka-powerful Dimensity 8350 Ultimate na great upgrade unlike sa G99 and Dimensity 6080 chipset na madalas silang ginagamit before. Meron ding massive 6000 mAh battery, naka 144Hz AMOLED display, may good UI at higit sa lahat, may sulit at magandang presyo. Pero ang tanong, ito na ba dapat yung pag-iipunan mo or bibilihin mo na phone ngayong taon? Kaya kung interesado ka sa phone na to, tara, pag-usapan natin. Okay, simulan natin agad sa presyo and also unboxing para hindi na kayo mabitin. Pagdating dito, meron tong SRP na 16,999 pesos. Pero syempre, meron tong early bird promo sale price na 12,999 pesos mula August 8 hanggang August 10, and then from August 11 to August 14 naman magkakaroon tayo ng price na 13,999 pesos. Ang maganda ba dito may makukuha tayo na freebies na worth 1,999 pesos. Makakakuha tayo ng wireless power bank, customized dito SIM na mayroong Only PUBG, and also makakakuha din tayo dito ng one piece na PUBG case card. And yung kagandahan dito, bumili man tayo sa physical store or online, matatanggap po natin dito yung freebies. Kaya walang problema, makakakuha kayo niyan. Kapag walang freebies, magreklamo kayo. Ganon. And para sa akin, kung mabibili nyo to sa promo sale price niya, definitely napakasulit ng phone na to. Ngayon pa lang sinasabi ko na yan, kahit hindi pa natin pinag-uusapan yung mismong phone. And speaking of usapan, simulan nating i-unbox yung phone na to. So, sa loob nito, makikita natin dito yung mga common lang naman. Yung unang-una agad natin makikita yung ating Tecno Phoba 7 Ultra unit. Next naman dito yung ating included phone case na pwede natin lagyan ng PUBG case card na sinabi ko kanina na magiging freebies kapag bumili kayo. And to be honest, gusto ko yung concept na ganito dahil hindi na lang plain jelly case yung gagamitin natin dahil pwede pa nating lagyan ng iba't ibang design. And yung sana ko dito sana ipagpatuloy ito ni Tecno sa mga susunod na phones nila. Makikita na rin natin dito yung mga paperworks and then charging brick at saka charging cable, and that's pretty much it. Ngayon naman, pag-usapan natin yung build and design ng phone na to. Pagdating sa design neto, masasabi ko na talagang pang gaming. Ginamitan kasi to ng design na interstellar spaceship design, and personally, nagustuhan ko yung design na to dahil nandun pa rin talaga yung gaming vibe ng phone. Then kapag nag-zoom in tayo ng bahagya sa camera bump neto, makikita natin dito yung kanyang LED light na tinatawag na Tecno na status light. And same na mga RGB and also LED lights sa ibang mga phones out there, interactive din to sa mga essential functions like text, chats, calls, opening games, habang naglalaro ng games, charging, at kung ano-ano pa. Meron na nga rin pala tong IR blaster, kaya pwede natin ito gamitin na remote sa mga monitors, TV, aircon, or kung anumang appliances na de-remote sa inyo. Pwede yan. In terms of comfort naman, habang ginagamit tong phone na to, masasabi ko na goods tong hawakan. Kahit na slightly curved ng konti lang yung kanyang back, unlike sa ibang mga phones na completely curved na, which is yung mga nakita natin na nirelease before. Pero ganun pa man, in terms of comfort, para sa akin, goods naman siya, mapa normal position grip and also gaming position grip, walang magiging problema. And para sa akin, tanging shoulder triggered sensor or button na lang yung kulang ni Tecno dito dahil nga ito yung kanilang gaming phone lineup. Panglaban yan sa Poco X series and also Infinix GT series ng Infinix if ever. Kaya sana sa susunod, make it happen Tecno. Nasa 8.87mm naman yung thick size nito, kaya medyo makapal ng konti. Regular 6,000 silicone battery pa din kasi yung ginamit nila dito, kaya talagang medyo makapal-kapal kung ako yung tatanungin. And in terms naman sa kunatness ng battery nito, masasabi ko na pwede na. Pagdating sa PC Mark battery test, 2 beses ko itong sinalang, kaso nga lang hindi nag-push through or hindi ko na-record yung pinaka-information niya dahil sa notification. Mayroon kasi mga scammer na tawag ng tawag, nakakainis. Why did you redeem it? Why did you do it? But gano'n pa man, sinalang na namin to sa Extreme Gaming Test at nakakuha tayo dito ng almost 5 hours kapag dating sa balagbagang gaming natin. And kung ako yung tatanong ninyo, kung i-compare natin yan sa Poco X7 Pro, almost nandun na rin siya sa level na yon, kahit na the same sila na merong 6,000 mAh power battery capacity. At kung ako yung tatanungin, same lang din naman sila na medyo may problema pagdating talaga sa power consumption or sa power management ng phone. Kaya dito sa part na to, para sa akin, same lang. Yung pa rin talaga yung
yung need nilang baguhin or ayusin sa part na to, mapa Tecno and also Poco. So I hope ma-resolve nila yung problema sa part na to. Anyway, bumawi naman sa charging speed si Tecno dahil meron tong 70 watts fast charging support at kayang-kaya nating ma-full charge tong phone na to from dead to 100 in just under 50 minutes. And ang maganda pa dyan, supported na rin neto ang 30 watts wireless charging support. Kaso nga lang, the same na mga budget and also mga mid-range phone out there na merong wireless charging support, wala pa din tayo ditong built-in MagSafe support. Pero dyan na rin papasok yung phone case neto na meron ng MagSafe at ang maganda pa dito, kahit gamitin natin yung kanyang case card, pwede pa rin natin gamitin yung kanyang wireless capability, gumamit ng power bank o kaya i-charge sa wireless charging, pwede, walang problema. Anyway, kapag dating naman sa build, naka-plastic back, plastic frame, and also plastic front. Kaso nga lang, walang in-indicate kung anong protection yung ginamit nila sa display neto. Pero isa lang yung sure ako, hindi to Corning Gorilla Glass protection kasi kung meron to, in-emphasize nila yan. However, naka-IP64 rating naman to, kaya meron rin tayong goods na protection kapag dating sa wisik-wisik ng tubig and also sa mga alikabok. Which is maganda to kung gumagamit kayo ng mga phone cooler. May normal display size to na 6.87 inch na merong 1.5K resolution AMOLED display. Tinest ko to sa Netflix at isa lang yung masasabi ko, mapa-anime and also movie na pinanood ko dito, ang ganda ng color. May pagka-saturated kasi, lalo na sa fight scenes na napakadaming animation and also color. Black is truly black din dahil nga AMOLED display, normal na yan. And also, supported na din neto ang wideband L1 pagdating sa Netflix. Maganda din yung speakers neto kung usapang volume, pasado para sa akin. Kaso nga lang, kinukulang lang ako ng konti sa treble kapag usapang music na talaga, which is reasonable naman. Responsive na rin yung pag-navigate natin dito dahil naka 144Hz na rin to. Ganon din yung kanyang in-display fingerprint. Kaso nga lang napansin ko na medyo delay sometimes yung pag-show up neto, lalo na kapag nagmamadali kang mag-open ng phone. Responsive din to kapag dating sa gaming, mapa-shooting games man yan or MOBA games dahil naka 480Hz touch sampling rate na rin to. Kaya kung hindi talaga tatama yung mga skills mo o kaya yung tutok mo sa CODM, wag mo nang sisihin yung screen. Talagang, alam mo na yun. Ayoko na sabihin. Basta yun na yun. May peak brightness to na 4,500 nits kaso nga lang for HDR only. Kaso nga lang walang naka-indicate na global brightness neto, but based sa personal testing na ginawa ko dito, readable naman yung mga content once na gagamitin natin to outdoor. Wag nga lang yung sobrang trick ng araw kasi medyo mahirap na siyang makita. Ngayon naman, move forward na tayo at pag-usapan natin yung main reason kung bakit ka nga ba talaga bibili ng isang Tecno POVA 7 Ultra at yan yung kanyang gaming performance. Again, yung ginamit na chipset dito is the Dimensity 8350 chipset. At para sa mga hindi pa aware, isa tong gaming chip. Nakakuha tayo dyan ng almost 1.3 million Antutu benchmark score at ako na yung unang magsasabi sa inyo, malakas po talaga tong chipset na to. Napatunayan ko na yan sa Common 40 Premiere review and also sa ginagawa kong Infinix GT30 Pro review. So, abang-abang nga pala kayo doon. Nga pala, quick message lang para kay Tecno. Gantong chipset yung gusto namin sa gaming phone lalo na sa Tecno POVA series na gaming lineup ninyo. So I hope yung gantong mga specs and also chipset yung nilalagay ninyo sa mga susunod pa na POVA series. Kasi para sa mga hindi aware, nasa G99 Dimensity 6080 chipset, dyan naglalaro yung chipset na ginagamit nila sa Tecno POVA series nila nung mga nakaraang taon. At yes, ngayon, nabago na nila yan dahil nga nilabas na nila yung Ultra. And maganda to dahil magkakaroon ng competition kapag dating sa Poco X series and also sa Infinix GT series ni Infinix. Kaya for sure next year kung itutuloy-tuloy to ni Tecno, magiging maganda yung competition sa mid-range level segment. Anyway, tinesting ko to sa 4 most games na nilalaro natin dito sa Philippines. And syempre, unang-una nating sinalang dyan is Genshin Impact. Syempre, naka-max out settings din, naka-activate din yung ating gaming mode. At kapag dating dito, decent at maganda yung naging performance natin. Kitang-kita nyo naman nakakuha tayo dyan ng solid FPS. Naglalaro ng 57 to 60 FPS. Yun nga lang, hindi talaga siya nagmi-maintain sa 60. But, ang kagandahan dito, meron siyang maganda na ranging ng FPS which is 50 to 60 FPS. May mga pagkakataon na bumababa ng 44, 45 which is normal. At papitik-pitik lang naman dahil bumabalik din naman agad siya sa maintaining FPS niya na nasa 50 plus. Ang kagandahan dito, kung ibababa natin yung graphic settings, for sure, makakakuha tayo ng consistent 60 FPS dito. Kapag dating naman sa mga MOBA game na madalas nating nalalaro, good news, good stay performance sa dito. Nakakuha tayo dito ng 120 FPS mapa MLBB, HOK, and also Wild Rift. And yes, max out settings din po itong mga MOBA games na to na hindi ko masyadong nakita kapag dating sa Infinix GT30 Pro. So I hope ma-fix nila yon. But ganun pa man, kapag dating dito, just as I said, goods na goods yung naging performance natin pagdating sa mga MOBA. Kapag dating naman sa CODM, okay na okay din yung naging performance
niya, nakakuha tayo dito ng solid 90 FPS MP mode at 90 FPS din sa VR mode. Ang settings nga pala natin dito is medium graphic settings and then ultra FPS. And yes, kahit ako nagtaka dahil nasa 90 FPS lang yung nakuha natin sa MP mode. Sana mapix nila to through software update after ng mga ilang araw. And don't worry, isasalang po natin to sa ating extreme gaming test, and gaya ng sabi ko, na-shoot na nga po namin, at huwag kayong mag-aalala dahil hindi kayo mabibitin doon dahil 10 games yung sinalang namin sa phone na to. And for sure, matutuwa kayo sa naging resulta, pero syempre, mas pag-uusapan natin yan doon sa video na yun, kaya abangan ninyo bukas, ipapublish din namin. Anyway, usapang thermal naman tayo. Kapag dating dito, medyo mataas din yung mga nakuha natin. Naglalaro ng 44 to 45 degrees Celsius yung nakuha natin sa Genshin Impact, at then naglalaro naman ng 40 to 41 degrees Celsius yung nakuha natin sa tatlong MOBA game. Tanging MLBB at saka HOK yung pumalo sa 40 degree mark, which is hindi ganun ka-normal kung ako yung tatanungin para sa mga MOBA games na yan. Pagdating naman sa PUBG Mobile, ganun din yung nakuha natin, naglalaro ng 40 to 42 degree Celsius. And yes, the same ng Common 40 Premier at saka ng Infinix Note 50 Pro Plus, pati ng Infinix GT30 Pro, umiinit din po talaga itong phone na to. Pero ganun pa man, goods naman yung naging performance nila, hindi naman bumagsak or nagkaroon ng thermal throttling. At kung ako yung tatanungin nyo, para sa akin yung pag-init talaga ng phone, lalo na sa gaming side, normal po yan dahil nga ginagamit natin sa high intensive task, which is gaming. Pero ganun pa man, sinabi ni Tecno na ginamitan daw nila to ng upgraded cooling system, which is tinatawag nila na hyper cooling system, na kung saan gumamit sila ng 12 layers na cooling material, and then mas pinalaki nila yung vapor chamber. And kung nakita naman ninyo sa testing na ginawa natin, hindi to ganong ka-effective. Pero ang gandahan dyan, pwede natin itong solusyonan using game cooler. And don't worry, para sa laging mga naghahanap ng phone coolers dyan na trusted and also tested na rin, meron po ako suggestion dyan sa ating YouTube affiliate. Pwede nyo pong i-check, or kaya i-check nyo sa description down below and also pin comment section. Nandyan po yung mga recommended ko na phone cooler. Ngayon naman, pag-usapan natin yung software nito. Pagdating dito, ginamitan pa rin to ng iOS 15, and yes, under pa rin po ito ng Android 15. And yung kakaiba sa iOS 15 UI neto, unlike sa ibang mga Tecno phones na nakita natin before, maganda yung skins na ginamit dito. Napaka-fresh lang ng dating, pure white, parang Red Magic lang yung datingan, pero mas gusto ko yung kanyang icons dito. Para sa akin, na-nail nila yung part na yan. And yung main reason kung bakit kakaiba yung UI na ginamit dito unlike sa ibang mga Tecno phones na nakita natin before, dahil ito yung iOS 15 na POVA version. Kung makikita ninyo dito, may POVA sa ilalim, meaning ito yung version ng iOS na for POVA series only. And yung benefit neto, almost zero bloatware, dahil meron pa rin ako mga nakitang bloatware. Nandiyan pa rin yung hot game suggestion and iilang social media app na binago lang nila yung theme ng icon para hindi masyadong halata. Pero ang kagandahan dito, wala naman ako napansin na built-in ads, which is nice, unlike sa ibang mga phones out there kagaya na lang ng Poco na talamak lalo na sa bloatware. Anyway, mabalik tayo sa iOS 15 na to. Hindi natin may kakaila na nag-improve talaga si Transsion pagdating sa software nila. Makikita natin dito na naging maganda na yung pag-navigate, mas naging fluid kasi yung animation na ginamit nila, which is I like. Pagdating naman sa mga AI features, hindi din papahuli. Nandyan pa rin yung ating circle to search. Pwede rin natin gamitin yung AI gallery at iba pang mga AI features na nakalagay sa Tecno AI. Napakadami natin pwedeng gamitin, pero hindi ko na i-discuss dito dahil kakainin yung whole video. Ngayon naman, kahit gaming phone to, meron din namang ilalawan pagdating sa camera. Pagdating sa rear camera, meron tayong dual camera setup, merong 108 megapixel main camera sensor, then meron naman tayo ditong 8 megapixel ultra-wide camera sensor. Pagdating naman sa selfie camera, meron tayo ditong 13 megapixel camera sensor. And pagdating sa photo quality na nakuha natin dito, masasabi ko na decent yung performance niya para sa isang mid-range level phone. Pagdating sa processing, masasabi ko na na-nail nila yung color and also sharpness ng photo kahit na gamitin natin yung 3x lossless zoom. Wala kasing telephoto camera itong Tecno Phoba 7 Ultra, which is normal para sa isang branded na gaming phone. Pero at the end of the day, digital zoom pa rin tong lossless zoom nila, and makikita pa rin natin sometimes yung grainy part sa photo and also hindi ganun ka-sharp na photo quality na makukuha natin dahil nga digital zoom pa rin to. But in overall, pagdating sa colors and also detail, sharpness ng mismong photo, nandun talaga, hindi yun nawala. Pagdating naman sa HDR capability, masasabi ko na pwede na rin
rin. Okay naman yung ating highlight part, hindi nagbo-blown out or nagpipik. Maganda rin yung detail. Okay yung processing. But pagdating sa shadow part, medyo kinukulang. Sometimes masyadong nagkakrush ang shadow, so yung detail nawawala. Pero kung makakahanap naman tayo ng tamang angulo and also okay din yung source of light, makakapag-nail tayo ng good looking photos dito. Pagdating naman sa selfie camera, same feedback lang din. Pagdating sa color processing, maganda talaga. May enhancement pa rin. Medyo saturated. The same sa main camera. Pero ang nagustuhan ko dito, hindi niya binrake or hindi niya binago yung color ng mismong balat natin. Dahil nandito pa rin yung kanilang true to tone color processing, which is mahalata natin kung kayo manggi ka, kayo manggi talaga yung lalabas. Kung maitim ka, maitim talaga yung lalabas. Huwag mo nang gamitan ng filter. Basta ganun na siya, which is I like. But hindi ko naman sinasabi na lahat ng tao gusto yung ganyan. Yung iba kasi mas gusto yung bake na yung color nila, meaning enhanced na, maputi na, hindi na kinakailangan pa ng editing, which is naiintindihan ko naman. Pagdating naman sa video capability nito, kaya na ito mag-shoot ng 4K at 30 and 60 FPS, and base specs papers nito, wala itong OIS or EIS man lang. But meron tayo ditong built-in stabilization control or option na pwede nating i-activate, and kapag ginamit natin to, unlike sa iba na bumababa ng 1080p at 30 FPS, dito applicable siya sa 4K at 30 and also 4K at 60 FPS. And yes, maganda po yung quality ng video dahil 4K, and then goods din yung stabilization, pero kinakailangan pa rin talaga natin ng mas steadyhan. Ganun din yung feedback ko pagdating sa ating selfie camera. Kaya naman ito mag-shoot ng 4K at 30 FPS, and para sa kanyang quality, para sa akin, pwede na. Daanan muna natin yung iba pang part na hindi ko na-mention bago matapos yung video. Una, meron na po tayo ditong bypass charging. Updated na rin yung kanilang game booster. Okay na rin yung dating. Okay din yung gyroscope na ito, pero isang beses ko pa lang na-testing kasi hindi ako nag-gyroscope. Maganda rin yung haptic feedback, ramdam na ramdam. And also, take note lang na glossy yung likod nito, kaya kapitin pa rin ng fingerprint. And that's pretty much it. Now, usapang final verdict tayo. Just I said, kung mabibili nyo to sa presyo na 12,999 pesos, at para sa mga freebies na makukuha ninyo, lalo na sa Only PUBG dito SIM card para sa mga PUBG player dyan, ako nang unang magsasabi sa inyo, napakasulit ng phone na to for 13,000 pesos. And to be honest, kung ikukumpara natin to sa Infinix GT30 Pro at saka sa Poco X7 Pro, masasabi ko na talagang didikit or lalaban talaga tong phone na to. Lalo na kung mabibili nyo to sa promo sale price niya. Definitely, napaka-okay na presyo kung ako yung tatanungin. Kung hindi naman kayo agad makakabili ngayon, don't worry, sa mga sale month event, for sure, mas bababa pa yung presyo neto, kaya antay-antay and ipon-ipon muna. Anyway, kita-kita sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. Yun lang guys, peace.